Generational Discourse, Mama Jan and Ate Rian. Hi, I'm Jan Marini. And I'm Rian. And welcome to Generational Discourse. So this is episode 2. Wow! Naka-episode 2 kami. And salamat sa mga nag-react, nag-like, at nag-share ng aming first episode na wala talagang flow. But it was fun. Actually, nung pinapanood ko siya, parang nakakatuwa pala na to see two generations of women. Women! Diba? Dalawang mag-ina na nagdi-discuss about certain things. And I'm looking forward to more topics to discuss for you guys. Actually, impromptu lang talaga yun. Super impromptu. But today, meron naman tayong konting flow. And we are going to talk about something that's close to my heart. And I'm sure super relate ka because kayo yung copycat namin sa 90s fashion. Ako, I remember talaga na feeling ko lang to, claim ko lang to, na kaming mga taga-ang TV ay trendsetters of the 90s. Oh, bakit? Pwede kong i-claim yon kasi yung batch namin, well, the original batch of ang TV, kami-kami yan, sina Gio, Gina, Jolina, mahilig kaming mag-collaborate or put ng ideas namin together kung ano yung look namin. And syempre, kaming mga taga-ang TV, nakakatuwa. We came from different walks of life. Alam mo naman ang mama mo. Hindi lang halata, pero masa to. Batang kamuni! So, iba rin yung orientation ko. Iba rin yung orientation ng mga taga-South, ganyan. Pero nung pinagsama-sama kami, ang ganda namin tingnan. Hindi ko po alam na may creative freedom kayo dun sa pag-decide ng outfits. Oh, grabe ang creative freedom namin. We were allowed by Mr. M, Tita Mariol, and the rest of our road managers to put in our ideas. Kaya, komportable kami sa mga sinusuot namin. Alam mo ba, nung time namin, wala pang stylist. So, dahil 90s fashion ang ating topic, what can you say about 90s fashion? Yung Gen Z fashion kasi, parang ang daming naging micro-trend dahil sa social media. So, mayat-maya nag-change yung trends, pero nag-incorporate lagi ng 90s element. Why do you think so? Sa tingin ko kasi hindi po sinasadya na kailangan maging maporma. If all the pieces are put together, parang, effortless. Pumorma ka pero stylish. Ganun mismo yung nararamdaman namin. Oo, talagang halos effortless talaga. Siyempre, nag-e-effort ka to look good. Ang sobrang nakahiligan ko ng time na yon are plaids. Mga plaid na polo. Ay, may napamana sa akin si mama na plaid polos niya. Oh, yes. So, kasi, for me, it never gets old. So, yun. Nahilig ako sa mga plaid, mga denim polos. And ang walang kamatayang white shirt and jeans, which I think really never gets old. Up to now, I would wear white and, well, a lot of blacks and grays also. Pero pag nakaputing shirt ka, jeans and a jacket or a plaid polo or whatever, or a windbreaker nung time namin, parang ang porma na agad. And I would wear white every day to school. Oh, may tawag dyan sa fashion na yun ngayon, mama. Yung capsule wardrobe. It's also minimalist, pero basic pieces lang siya. Yung mga white shirt, pants, tapos para ma-spin up mo na lang ng kahit anong other. Anong tawag? Capsule wardrobe. Flexible siya. Or parang if you put different pieces together, iba na yung outfit, pero same lang yung outfit base. And I think, sobra siya nakakabawas ng stress. Diba? Like, pagbukas mo ng closet mo, kung ang daming option ng colors, I think very, very stressful. Parang anong kulay ang isusuot ko ngayon? Pero back in the 90s, hindi maiwasan na mag-colorful. Lalo kung ang TV kid ka. Kasi meron kaming outfits Pag sinabi, colorful, opening number yan. All white, yun yung closing number namin na inspirational songs. Tapos may mga options din ng grunge, yan. Pag mga alternative, emo in your generation. Tapos for the typical hip-hop, what would I wear? Loose shirt, loose jeans,
And yung Jordan 8 ko na favorite ko yung Jordan 8 and Doc Jordan. Martens and syempre Converse. Not sponsored. Sponsor us. Pero hindi talaga naluluma yung Converse eh. Kapag mas naluluma pa, parang mas maganda siya. Hanggang ngayon. Mas madumi, mas cool. Oh, Golden Goose vibes. Oo, syempre ayaw ng daddy mo. Huwag tayong maingay. Kailangan Ayaw niya ng malinis maduming ang sapatos. So, merong jeans na binigay sa akin si Mama, yung Guess and Levi's. Meron pang Silver tab na and Levi's. 501. Oh yes. I love my 501. And gusto ko talaga siya kasi parang kahit ano yung suot kong top, bagay sila. Mhm. Tapos maluwag siya. And ngayon ko lang nakita yung value na... Nakaka-offend yung maluwag ha. Kasi di ba mama nung 90s, baggy jeans yung tawag. For a while, bumalik siya. And then, ang naging tawag, mom jeans. Really? Yes po. Kasi nga, jeans ng mama. Ganun. Mom jeans. Kasi we want our jeans as comfortable as possible. Pero back in the 90s nga, grabe, pinangsasayaw ko ang maong. 'Di ba? Maong pants. Ang bigat. Ang mga maong namin dati, hindi ito yung mga nabibili mo sa market ngayon na stretchy, lightweight. Yan ang mga paandar ngayon. Back in the day, ang aming maong ay maong na maong talaga. That's why napamana ko pa sa'yo after more than 20 years. At alam mo ba, mahal na siya ngayon. Kaya, Vintage! I love the fact that I was able to keep a few pieces from the past because initially, ang gusto ko sana, parang yun pa rin ang suotin. Pero, lumaki na tayo here and there. Life happens. Life happened to me. And it happened big time. Generational discourse, Mama Jen and Atarian.